ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. At ito nga ay palabas sana ng hospital itong si Miss Lynette Santos kasama nga si Dr. Enriquez. Ngunit nakita nila itong si Moira na may kausap at dinig na dinig nga dito ni Miss Lynette Santos ang sinabi dito ni Moira na pati si Doc Carlos Binides ay nadamay na. At dito naman ay nagulat itong si Demonyitang Moira nang makita niya na nagsalita nga itong si Lynette. At sino ang nadamay at sino ang kausap mo? Ito nga aksi ang katanungan dito ni Miss Lynette Santos, kaya't nabigla at hindi agad nakapagsalita itong Demonyitang si Moira. Paano niya kaya ngayon ito lulusutan? At paano ang niya ngayon ipapaliwanag? Kaya Miss Lynette Santos ang narinig na mismong lumabas sa kanyang bibig na nadamay na itong si Doc Carlos Binides. Anong palusot kaya ang gagawin dito nitong si Demonyitang Moira at paniwalaan pa kaya silang dalawa nitong si Miss Lynette Santos at si Dr. Enriquez, dahil bistong-bisto na itong si Moira. At dito naman ay pinuntahan nga nitong si Zoe ang kanyang mami Moira sa kanyang kwarto, at dito niya nga sinugod at itinulak-tulak niya ang kanyang mami. At sinabi niya nga dito na napaka-kriminal ng pag-iisip mo, isa kang mamamatay tao, hindi ka dapat tularan at hindi ikaw ang dapat na ina na igalang. At sabi nga dito ni Moira, ako pa rin ang nanay mo, hindi ikaw ang nanay ko. At kung ako ang pipili, never na never kitang pipiliin na ikaw ang magiging nanay ko, dahil hindi ka mabuting tao, isa kang masamang tao. Mabuti pa si Tita Lynette ay talagang napakabait niyang tao. Ito nga ang sinabi dito ni Zoe sa kanyang mami, at agad namang bumangon at nawindang nga ito sa pagkadinig ng sabihing hindi siya pipiliing nanay. At sinampal nga dito ni Moira itong ang si Zoe, kaya't lumabas ito ng bahay at dito nga ay nagdadabog. At ano rin kaya ang gagawin ngayon ni Doc RJ sa kanya, dahil nga malalaman niya ang lahat ng katotohanan na si Moira ang punot dulo lahat ng kaguluhang nangyayari, dahil sa pagpapanggap niya nga na wala siyang kasalanan sa lahat-lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali. Unang-una na kay RJ. At sabi nga dito niya, Zoe, una, gusto mong patayin ang daddy ko, ngayon ay gusto mo namang patayin ulit ang tunay kong daddy. Anong klaseng mami ka? Ito nga ang sabi dito nitong si Zoe. At dito nga ay galit na galit nga itong si Zoe. Sobra, halos isumpa niya na itong si Moira sa sobrang galit niya. At dito naman ay pinuntahan nga nitong si Zoe si Harry para i-comfort niya ang kanyang kapatid. At sinabi niya nga dito, andito ako bilang pamilya mo at bilang ate mo. Yan ang totoo, dahil tunay silang magkapatid ni Harry. Ipagtapat na kaya dito ni Zoe ang katotohanan kay Harry na siya ang kanyang tunay na ate. At ano rin kaya ang gagawin dito ni Doc Lyndon, dahil nga siya ang target talaga ng hitman. Sinalba lamang siya ni Doc Carlos Binides sa bingit ng kamatayan. Kaya Doc Lyndon, gawin mo na ang tama, itama mo na ang mga mali. Sana naman ay maisipan mo nang ipagtapat ang katotohanan kung sino si Zoe at kung sino talaga ang tunay niyang magulang, para matapos na ang kasamaan nitong si Moira. Ikaw ang siyang pag-asa, Doc Lyndon, kaya sana gawin mo yung nararapat para naman maging masaya at matuwa din si Annalyn sa kanyang malalaman na siya lang pala ang nag-iisang anak ni Doc RJ Tanyag, at para tuluyan na ring iwanan ni Doc RJ yang si Moira para pulutin sa kangkungan dahil nga sa kanyang kasamaan. At ito po ang ating pakaaabangan ngayong araw dito sa Abot Kamay na pangarap, na kung saan ay napakaganda na ng mga kaganapan at talaga namang kapanapanabik ang bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video.
dito sa abot kamay na pangarap. Maraming salamat po, ingat, God bless, and bye-bye!